Magandang topic natin ngayon. Itong kalimitang maraming namumroblema. Diba? Yes, opo. Yan ang pangunahing yung lalo na yung maraming inahin. Ito yung nagiging problema nila talaga. Yung iba ay nag-e-expect na magbubuntis agad, inalay, pero wala naman. Oo, nagkakataon na talagang minsan may pailan ilang parity na tapos biglang hindi na naman mag-i-inhit. Mga ka-netizen, ang pinag-uusapan po namin tungkol po sa mga problema ng mga nagbababoy, lalo na yung nagpapanak, breeder. Na yung inahin nila nung kinuha nila, syempre maganda, no? Tapos nasampahan, nabuntes. Pagkatapos mabuntes, ang tagal nila bago mag-reheat. Or yung iba hindi na nagre-reheat. Opo. So, syempre, sa mahal ng inahin ngayon, bibilhin mo. Tapos hindi mag-reheat, kaya mo binili para makapag-anak na mapag-anak, marami. Ayaw pa siya mag-reheat kasi kung hindi siya mag-reheat, syempre yung fertility niya mababa. Opo. Hindi siya mabubuntis. Ayun. So, yan po ang natin. At yan po, matagal nang magmula yata nung nag-umpisa ko rito sa agriculture, lagi ko naririnig yan. Problema na talaga siya. Yan ang pinaka-major problem. Para kang si The Beauty Queen. Yes. Major, yeah. Anyway, tulad doon ng sabi natin, so marami naman ang ginagawang pamamaraan ng ating mga eksperto dyan, ng mga veterinarians, at yung ibang mga nag-aalaga ng baboy, whether traditional o yung old style na kung paano yung tawag nila, yung ano ba sa Tagalog yun? Pabulog. Hindi, yung mag-reheat ang isang maglalandi. Maglalandi, yung May nagtanong sa Facebook, ano kung reheat? Para magpapainit ng tubig? Ano ba? Kung paano ulit maglalandi po. Yan ang kasi yun ang mas common na tawag. Opo. Kung doon sa hindi nakakalang kung yung maglalandi, yan yung kumbaga sa tayo nagpapa-charming. Yeah. Yung babae nagpapa-charming sa sakit sa lalaki, sabi nila. So, kumbaga, ready na siya para pabulugan. Pakastahan. Tapos siya naman ay magbubuntis. Yun, hit. Yan. At miski yan halimbawa, yung iba ginagawa, nag-experiment. Miski gawa niya ng AI, syempre hindi nga siya naglalandi, no? Sabi ng iba, subukan kaya natin mag-inject yung AI, artificial insemination. Pero hindi pa rin siya nabuo kasi sa aking palagay, ang labanan dito yung fertility. Yes. Yung dami ng hormones, yung egg cells ng ating alagang inahin. At nung barako. Nung barako. Pahusay ang kanyang, diba? Hindi, considering na maganda yung similya ng barako, ang pag-usapan lang muna natin ngayon yung inahin, yung pagre-reheat. Kasi, miski ang barako maraming inilalabas na specimen, maraming buhay siyang mga specimen. Kung yung sa babae naman wala naman, mababa yung kanyang fertility. At yung specimen niya, minsan pagod na at naglalanta na. Miski mag-meet sila, wala rin. Yun. So, maraming ginawa dito ang ating mga expert talaga. Andiyan yung bigyan natin ng mga gamot, bigyan natin ng kung ano-ano at lahat. Pero yung iba, nag-work naman talaga, nakatulong. Yung iba naman hindi. Pero mas sa panahon ngayon, nakita natin na mas marami nagkakamer ng problema dito sa pag-rate o paglalandi ng inahin. At minsan, nakalampas na, o minsan sandali lang, o minsan talagang wala. Katulad ng sa exhibit na-encounter natin yan. Kaya tinapik natin ngayon. Opo. Yan. Okay. Siguro, umpisahan muna natin. Papunta tayo sa solusyon kasi solusyon ang pag-usapan natin. Yung sistema muna, mga partners, na ginawa ng iba to solve. No? Titignan natin yung sistema na ginawa ng... Teka muna. Ako may suggestion. Opo. Ano ba ang naging dahilan? Bakit ayaw nila mag-reheat? Okay. So, pupuntahan natin yung mga dahilan na nakikita nila, sang-ayon na rin muna sa mga research at pagtingin ng ating mga eksperto, sabi nga. Ayan. Okay. Meron dito mga procedure, pero meron din tayong idadagdag pa dyan. Yes. So, una,
kakulangan ng sapat na lakas o energy or protein intake during lactation ay kadalasang dahilan ng anestrus sa mga wind sows. Yan. Ako naniniwala dyan. Yes, Tama opo. kaya Sa yun? nutrition yan. Sa akin, naniniwala ako dyan kasi kung yung inahin natin walang lakas, Mhm. di syempre, pag walang lakas yan, saan ba nanggagaling yan? Yung kompletong vitamins, minerals na kailangan niya. At saka yung nabanggit yung protina, no? Opo. Yung specimen, yung egg cell, sperm cell, nanggagaling yan sa protina. Mhm. Yes. Ayun, no? Opo. Yung tamang protina. Sabi nga natin, maraming klaseng protina eh. Opo. Pero ano ba yung kailangan talaga nung alaga nating inay na protina para mag-reheat siya? Mm. Ito, actual experience, ha? Ako, walang mali siya. Halimbawa, sa age ko, no? 61. Pagka kumakain ako ng yung mga aligin ng crabs, yung pangalan to, yung hipon, yung shrimps, yan yung matataas ang protina na bawal sa ibang tao. Doon napapansin ko, mas lumalakas ako. Mhm. Mas yung energy ko. At saka yung, at my age, nararamdaman ko yung drive. Yun. So, doon ko na-confirm yung, talaga yung protein. At saka sabi din ng mga medical, yung sabi doon ng mga ibang medical doctors din na nakakausap ko, yun nga, yung pinagagalingan ng good quality specimen, syempre, sa protein din na kinakain ng tao. Kumbaga naman sa hayop, yung ano ba yung content ng feeds. Yes. Opo. So, Malaga yan. maraming klase yan, di ba? Opo. So, sa industry po natin ngayon, nung araw, walang problema naman ganyan reheat eh. Bakit? All natural. Mhm. Ngayon, meron tayong mga synthetic, may mga artificial na mga protein, yung copycat. So, even if the structure is protein, pero yung, miski yung chemical chain nila is protein, molecular structure is protein, na ginaya lang, kinopya nga eh. Pero, deep inside that protein na structures, hindi pa rin siya natural, na hindi naman kaya i-utilize ng cells ng animals, wala pa rin. Mhm. Diba? So, iba pa rin. Kaya people na are going to basic ulit, organic. May sinabi si Sir WBA na iba't ibang klase daw ng protina. Siyempre, kung kami yung mga nag-aalaga ng baboy, isipin namin ano kayang klaseng protina yung nasa feeds ko. Yes. Kung bibili naman tayo, hindi natin ma-identify yan eh. Pero common po, ang ginagawa, ang ginagamit dyan, syempre isa pa rin yung soya meal kasi mataas ang protein. Hindi lang yung may iba pa rin mga ingredients na nilalagay. Yung iba naglalagay ng fish meal kasi mataas ang protina. So, depende po yan sa manufacturer kung anong ginagamit nilang Basta ingredient. importante, may protina. Opo. At saka dapat masustain yung recommended nutrient specs. Ang bawa, sa breeder kasi inahin, breeder mash or breeder crumble or pellet ang pinapakain natin at dapat nasa 14 to 14.5% ang CP. Yan po ang dapat. Iba pa yung mga vitamins, amino acids at saka yung energy na nakalagay po doon. Di ba sinasabi nga natin, isang high protein yan, huwag kang kakain yan, may sugat ka, hindi gagaling. Mhm. So, yung malansa, high protein yon. Okay. Mataas ang protein na niyang, yung malunggay. Pero when it comes to mass density, hindi naman ganun. Pero, pag sobra intake mo, yung nerves mo makakayo, yung hardening, tsaka yung uric, tumataas naman. So, yung mga buto, yan, mataas ang protein na yan. So, yung ginaganda mga soya. Yung sa may mga arthritis, bawal. Pero sa animals, okay naman. Opo. So, yung karne ng hayop, nung araw yung may meat and bone, ngayon, meron pa ba nun, Ana? Yes po, meron na, bumalik na. Meron pa naman. Kasi noon, itinigil yung gawa nung nag-umpisa yun sa mad cow. Mad cow disease. So, ipinatigil nila yan kasi nga, nagta-transfer na, syempre. Ayun. So, yung meat and bone nung araw, natatandaan ko, wala ko na-encounter niya mga problema sa reheat. Because maganda siguro yung protein content na nakukuha doon sa bone marrow, ngayon, meat and bone nga eh. Meat and bone. Ano ba ibang klaseng parte na nakukuha na nilagay nilang meat doon? Kaso, lahat ng animals may meat, may tissues eh. Pero, all animals got different kind of level of protein. Yes. Kahit tayong mga tao,
pare-pareho din tayo. We have different kind of level of protein. We can never be the same. Kahit yung twins na kambal, iba pa rin yun. They can never be the same. Yes. Ayun. So, yun, yung mga importanteng mga bagay na alam ko at actual na inobserban ko, protein is very, So, kumbaga, yun ay isa sa dapat na matingnan natin na maring sanhi ng pagka-delay no? Yes. ng heat. At yung isa pa, Yung pangalawa sa dahilan ay ang length ng pagpapasuso ng inahin ay nakaka-impluwensya din sa pagbabalik ng heat. Sows with short lactations, particularly if less than 21 days, may require more time to cycle after weaning. tama ba yan? Yung iba, oo, yes, tama yan. Gawa ng yung iba, lalo na ngayon, yung ibang farmers, dinadagdagan nila yung pagwalay dun sa mga biik. Kasi nakikita nila na medyo payat pa yung mga biik. Kasi usually mga 30. Yung 30 days niwawalay nila. Yung iba nag-extend hanggang 45 days. Oo, yun ba? 45 days. Sayang Oo kasi nga. yung 15 days. yung iba naman katuwiran, kaya in-extend nila yung pagpapadede kasi nakatipid sila sa feeds. Ayun lang din. It's not Oo. more of yung Opo. sarihit. Opo. Yung nakakapagpad. Pero sa Sige. totoo, kung ako titingnan ko dyan, kasi imaginein mo yung inahin, marami pang gatas yun, isa-separate mo. Siyempre, ang katawan nun hindi pa normal eh. So, yung possibility of mag-rate siya, imposible. Pero kami, nagawa namin yan noon. Yung nag-i-experiment kami ni Ana nung araw. Kasi, ang normally maghihiwalay ka ng biket 30 days. Pinaka-minimum yata, that's 45 Opo. days, ano? So, itong isang piggery na nag-ano sa amin, kumari daw, paanakin namin na hanggang nag-experiment kami ni Ana doon sa kanyang feed formulation at saka that time, estudyante pa siya noon eh. So, may tinatawag kaming 10 DS, 10 days bago namin separate. So, nung ipinanganak yung biik, after 10 days, inihiwalay namin doon sa inin, meron kami ng mortality. So, inabort namin yon. So, ibig sabihin, hindi pa kumpleto, kailangan talaga yung nanay. So, nagginawa namin yung parang, hindi, yung una yata, 1 week lang yata yun. 1 week. 7 days. Iniwalay namin. Tapos, sumunod, ginawa namin yung 10 days after, So, na ipinanganak yun, so, yung binibigyan namin ng technology, yung nutrition, Yes. na yung nutrition, tapos inihiwalay namin, kinuha namin yung inahin. Opo. So, meron kaming control kapareho nun. Opo. Nung 30 days, pareho silang ng laki. Ang difference lang, yung sa amin, mahahaba balahibo at saka payat. So, alam na agad namin ni Ana na nutritional deficiency. Opo. Pero nagawa namin yun na i-separate. Tapos after 1 week, nag-rehate ulit yun. Sinasapan, nabuntis ulit, nanganak ulit. Tapos nanganak, ginawa ulit namin, replicate namin. Nagawa namin yun. Kaya lang that time, ang hindi pa namin, kasi siyempre si Ana nag-aaral pa noon eh. But that time, very aggressive na rin siya dun sa mga ginagawa namin mga research. So, hindi lang namin na naging busy kami. But there is that possibility na magwalay tayo. May offset natin yung yung nutritional deficiency, lalo ngayon na at this point marami nang alam si Ana, actual experiences, saka yung mga produktong lumalabas ngayon. It helps a lot. So magagawa na rin yon. Habang nagsasalita ka, Sir WBA, ang naisip ko, meron kayang gumawa na nag-experiment na, dahil lalo ngayon, mahal ang feed. Oo. Hindi kaya yung subukan natin hanggang yung starter days ay dede pa rin. Hindi, wala. Gatas pa rin. Oo. Ano kaya magiging resulta kung in-experiment na ganun? Well, para sa akin siguro, siyempre may mga nutritional requirement ang big, ang baboy, maring hindi rin sila maging successful kasi we really have to go by nature.
Yung sa akin lang kasi. Baka sipain na siya nung ina. Oo. Hindi, hihiwalay na talaga siya. Dumedede pa. Oo. Saka hindi, ang pinag-uusapan kasi natin, yung mga inahin. So, sayang yung days, imbis na after ilang days, mag-aanak pa siya, di ba? Okay. At ngayon, mahal ang biik ngayon, 4,000 plus. Kasi ang baboy yata, kung manganganak sa isang ton, dalawang beses Dalawang lang. beses. Dalawang beses lang. Opo. At dalawang beses kalahati yata. Opo, Dalawang beses 2.5. lang. Tumuntong ng January, halimbawa. 2.5. Para sa Ayan. ikatlo. Pero noon nga, nung ginawa namin ni Ano yun, nung sinabi namin sa farm owner, willing siyang kasi 500 sa level yun eh. Pero mo, pinagkatiwala sa amin ni Ana yun eh. Kasi ang problema niya no mortality. Opo. Tsaka yun nga, yung maraming sakit kasi yung baboy noon. So, nung ginawa namin, yung in-introduce na yung technology, ibig sabihin, nasolve namin lahat ng problema. Pati yung genetic potentials na improve namin. Yung inbreeding, kumbaga noon, na-lessen namin. 80 to 90%, wag na lang nating sabing 100%. Kasi iba pa rin yung meron ka sariling breed. But kung talagang walang-wala ka, doon lang kami kumuha to justify, tsaka to confirm kung yung sa technology. Talagang na-improve na kasi anak, magkakapatid, anak. Doon lang kami kumuha until finally, yung mga ang daming kumukuha ng guilt sa kanya. Tapos yung requirement niya nun ng big, every day is 2,000. 2,005 yata. Hindi kaya niyang ibigay. So kaya pinabayaan kami niya na mag-experiment doon. Kaya lang by that time, graduating na siya noon, medyo naputol kami tsaka naging busy ako doon sa ibang hanap buhay kayo. Kaya medyo hindi namin na-post through. But there will come a time given an extension ng ating mentor sa itaas, itutuloy pa rin namin yon. Okay. Meron pang isang, actually dalawa pa to, yung isa na hindi natin na ilagay dyan, pero ang isang dahilan pa ng pagka-delay minsan ng pag-heat ay nagpapatupad ng restricted feeding sa panahon ng pagpapasuso, lactation period, dahil binabawi ang nagiging excessive feeding noong nagbubuntis pa lamang, overweight sa gestation. Ang resulta tuloy ay labis na bumaba ang timbang ng inahin at hindi mabuntis dahil sa malnourish. Yan. Okay. Pumayat yung baboy. Pumayat. Yeah. Isa po yung dahilan. Katulad, connected po doon sa number 1. Oo. Connected doon sa number 1 kasi protein ang nagiging deficiency. So, connected doon nagiging payat yung inahin. Isa rin yun. Pero, naman din, so, pangit din naman yung sobrang taba. Oo. So, dapat balance lang. Ilan yung suggested weight nyo? Kailangan nasa 120 kilos ang ating inahin or pataas po doon. At maganda yung pangangatawan. Kumbaga sa akin, walang mali siya. Kumbaga sa tao, mataba ka, wala rin. Physically fit dapat. Yung hihingaling ka. Payat ka, hihingaling ka rin. Magkakabol ka. Balance lang. Balance. Kumbaga na yung special mo, tsaka yung, ano ba tawag doon, yung nag-i-enjoy sa hayo para yung maging active siya. Ano ba tawag doon? May tawag doon yung desire to mate na urge. Meron term sila sa pagbabay na. Ayun, yung libido. Yung libido. Ewan ko kasi yung iba sa akin yung orgasm. yung libido pero ng... hindi naman sa malicious yun. Yung libido ng inahin at saka ng kagustuhan yung libido Pero kung nasa tama kang weight at tama lang yung kinakain mo, na tama yung nutrition, walang imposible na bakit hindi ka magre-rate. Dito malnourished. Kaya yung mga nanonood sa atin ngayon, pwede nyo, habang nagdi-discuss dito, balikan nyo ng tanaw yung mga inahin nyo sa inyong inahin. Ay, kaya pala hindi siguro sobrang kasi payat or naging sobrang taba dahil sa overfeeding. Tinipid nung dati, tas ngayon over naman. Baka naman mataas ang carbohydrate, metabolic pa, syempre. Yung sugar, lalapot yung dugo. Syempre, babagal kumilos tong sibor, pati yung inahin, mawalan din sila ng gana. Correct. Diba? So, meron pang isang dahilan na sinasabi at ito'y sa pagsasaliksik. Yes. Isa pang dahilan kung bakit daw po naririhit yung isang inahin ay dahil sa infection dala ng pagbubuntis. Kung ba't nadidelay ang heat.
infection. Halimbawa, nanganak na siya. Tapos, hindi alam na nagkaroon ng infection sa loob. Yun yung naging problem. At isa pa rin yan, nagkasakit yun din yung inahin. Isa rin yun. Connected po doon. Kaya yung iba, halimbawa, nanganak, pinagbabawal yung antibiotic. Sa amin po, dahil yung kalakaran, gawa nga nung, yung naiiwan sa karne ng hayop o sumasano, totoo naman yun. Pero sa ngayon, dahil may technology nga, huwag kayong magalala kasi, halimbawa, nanganak yung baboy. Siyempre, expanded yung kanyang uterus, pati yung dadaanan ng yung kanyang sex organ. Siyempre, during the time of expansion, merong laceration yan. Ibig sabihin, pag nababanat, napupunit, so may laceration. That is, alam nyo man ang baboy, hindi naman malinis yung hinihinga niyan siyempre, yung mga bakterya. Kung mababa immune system niya, madali siya ma-infect. So, we also suggest na talagang sundin yung sabi ng doktor, mag-antibiotic. Bigyan ng antibiotic. Against bacteria kasi ang antibiotic. Yes, tsaka yung laceration nga. So, yung fear ninyo na maiiwan sa katawan, huwag kayong magala, basta may technology na tatanggal po yan. Okay. So, those are some of para bang recognized sa kanilang mga research na dahilan kung bakit nadidelay daw ang paglalandi ng inahin. Yeah, katulad yan, very early weaning. Kung balak iwalay ang inahin sa mga biik ilang araw matapos ang panganganak, tayakin na magpapadede nito ang biik sa unang 24 to 48 oras. Makatutulong ito para pigilin ang paglabas ng gonadotropin hormones na responsable sa follicles growth para di mabuo ang cystic follicles, yung mga cancerous, magpapaaga ang paglalandi ng inahin sa ikalawang linggo matapos ang panganganak. Note, may iba pang inahin na iniwalay sa mga biik na unang 2 araw matapos manganak ay hindi agad naglandi. Inaabot ng 5 to 8 weeks makalipas ang panganganak bago ito nag-hit. Sa madaling salita, itong ating binasa na very early weaning, ito'y isang sistema na ginawa ng iba. Ang ginawa nila, pagkatapos na manganak, meron lang ilang araw, gusto na niyang ihiwalay sa biik, no? So, anong nangyari? Kailangan pala mapadede niya ng straight 48 hours. 24 to 48 hours yung mga biik. Otherwise, merong mangyayaring may mangyayaring hindi maganda sa kanyang yun. So, ayun na. Okay. So, split weaning naman. Sa split weaning, sa mga inahin na iwinalay sa ilang biik, 2 araw matapos manganak ay maglalandi sa loob ng 6 hanggang 10 araw. Sa split weaning ng mga biik, ito ay nagreresulta ng maagang paglalandi. Kung gagawin ng split weaning, mag-iwan ng interval na 2 araw sa pagitan ng pagwawalay sa mga mabibigat na timbang na mga biik at sa grupo ng mga biik na hindi gaanong mabibigat. Sa interval na ito, ang inahin ay maglalabas ng hormones. May technique palang ganyan. Ayan. Oo nga, pero sabihin nating effective yan, you make things hard. Mahirap na. Kasi grouping ito muna, ialis ko muna to. Susunod, ito. Kailangan naggaganyan tayo, gawin natin madali. Kasi kung ganyan, baka mauna pa yung nag-aalaga doon sa hayop. Abay, siyempre, humigaya na po. Hindi, totoo lang yun. Kasi alam mo, ako ginawa ko yan Ginagawa ko lahat yung ginagawa nung para alam ko kung gaano kahirap. Yung hihintayin mong manganak yung baboy, magdamag, puyat ka. Tapos, ay niyan, dudukutin mo pa yung anak. Lahat ginawa ko yan para alam ko yung hirap ng isang nag-aalaga ng baboy. Tsaka para alam ko kung saan ako mag-i-improve. Paano ko padadaliin. Kasi kailangan pag naghahanap buhay tayo, yung hindi naman tayo mapapahamak yung health natin. Baka kikita ka nga sa sanyo, kikitain mo. Kulang pa. Pampapagamot mo lang, kulang pa. Yun. So, yun ay isa. At meron pang isa. Ito pa ang technique na ginagawa nung iba. Okay.
Dito ay dapat tiyakin na makakakain ng husto hanggat gusto kumain ang inahin mula sa pagwawalay sa kanya sa mga biik, hanggang sa estros o kainitan uli nito para mag-inganyo ang pagtubo ng maraming follicle na responsible sa paglalabas ng estrogen na papunta sa pagsisimula ng paghihit ng inahin. So, 3 to 14 days na weaning. No? Kumbaga, pinapakain niya ng ad libitum. Yung inahin. So, hanggat gusto, bigyan mo siya, no? Tapos, ang mangyayari pala nun, nagkakaroon ng epekto do sa kanyang paghihit. Yung estrus niya, sabi nga. No? So, naiinganyo daw yung sa loob ng katawan, kasi mahirap lang natin ipakita yung diagram, ano? So, in short, ito'y isang ginagawa nila para mag-hit uli. Kadalasan yun nga ginagawa nila eh. Okay. Actually, totoo naman yan eh. Pakain mo na pakainin. Para masustanihan yung pangailangan niya sa pagbubuntis. Pag yung physiology, yung kabuuan ng katawan ng hayop, nakuha niya yung tamang nutrition na kailangan niya, hindi imposibleng mangyaring natural. Diba? Para sa akin, yun lang ang key eh. Isa. So, may naiisip pa ba kayong sistema para mapadali ang heat? Sabi nga, ang technique, wala sa libro. Okay. Yeah. Ito naman, basa ko lang din sa mamaya na nating sabihin yung wala sa libro. Yung iba kasi... Libro muna tayo, libro. Okay. Sa libro muna tayo. Yung iba kasi, di na ihiwalay na si inahin. So, after nakalipas kumbaga nagkaroon ng silent heat. Hindi lang nila na-monitor. Hindi na yun po yung tinatawag na silent heat. No, hindi nila na-monitor. So, another 21 days na naman ang bibilangin. Yung ibang ginagawa nila, nag-expose sila ng bore. Yung bore na medyo naglalaway daw, Ayun. Opo, at least para magkaroon ng wala namang puto kabastusan. Sasabihin ako pag ayun po, yung bore na medyo tapos ipakikita mo after 15 minutes. Kung ang inahin natin ay nakakulong, naka-confine, pagagalain natin yung bore doon sa kanyang unahan. Iikot. Na mga siguro sa mga 15 minutes po. Tapos para mag-stimulate yung ng inahin. Para pag nakikita, dapat po medyo naglalaway daw po yung bore. Hindi na nakikita, partner. Naaamoy pa niya. Ayun po. Yun po kasi yung kaya na medyo naamoy po ng mga inahin daw po yun. Hindi kasi isa rin yun kasi kumbaga traditional way na para nagturok na sila. Yun ay parang mag-i-stimulate yung inahin pag nakita yung barako. Yung sinasabing libido. Yun. Kasi, siyempre, kumbaga sa exclusive schools to. Biglang dumating ang isang exclusive schools for girls. Dumating ang nag-iisang lalaki. Baitas muskulado pa. Yan yun. Kitang-kita. Opo, may siwal. Ayun. Lahat nagpapa-charming yung mga yung mga babaeng bore. Yun po isang way. At saka, isa pa, yun nga nabanggit sa atin ni Miss Bing na kakaroon na dapat ng house grouping. Yung mga inahin, pagsasama-samahin para magkaroon ng stress. Kasi nag-i-stimulate din yung kanilang mga libido sa ganung pagbibigay natin ng stress sa kanila. Di ba, Miss Bing? Yes. O kaya naman po yung iba, ang ginagawa din nila, ginugutom nila yung kanilang alaga sa loob lang po ng isang araw. Yun. Technique ni ni Sir. Yun. So, yun yung mga traditional na makikita natin sa mga meron libro. Pa silang ginagawa dito sa bore na itong barako. Ang ginagawa daw nila dyan ay pinapasampa nila at nag-aamuyan, hinahayaan nila mag-amuyan sa nose to nose. Yun. Tama yun. Contact. Kailangan daw magkaroon ng contact para malaman kung talagang ready na yung babae. Pero naiinganyo daw kasi na mag-hit. Yun. Nakaka-stimulate kasi sa kanila. Parang niya naalala ba na, ay, dalaga na pala ako. Kumbaga sinasabik. Yun. Sinasabik, ganun. okay. Tapos po. Teaser. Yun. Teaser. Tama po. Talaga pala itong ating mga napakahirap mag-alaga ng baboy, ganyan, Pero ang totoo niyan kami nun, yung experimental farm namin Dahil, yun nga lang, dahil mga biik pa sila, nagkataon naman nag-decide kami na yung mga lalaking biik, hindi namin tinanggalan ng yung sa balls.
Hanggang lumaki sila kasi nga, walang maniwala na sa amin na kapag yung naka-technology, miski hindi mo tanggalin, walang amoy yung karne. Kung ano yung tinanggalan at meron, pareho din lang. Opo. Ganon. Hanggang one time, nung ready for market na, I think, 5 months, 5 months yata nun. Nung kinata yung biik na babae, yung baboy na babae, pumunta yung bumili sa amin, sabi niya, sayang daw, ang dami daw anak. Ang daming anak nung Kumaga nagbuntis po. O nagbuntis. Na wala kaming kaalam-alam, na wala namang permiso sa amin. Hindi nagsabi. Hindi nagsabi. Hindi nagpa. Pero ang point ko doon is, normally kasi 8 months bago mo pakastan. Yun, hindi wala kung 5 o 6 months pa lang. Kasi, siyempre, kung naka-technology ka, buo ka agad yung lahat ng mo. Sabi nga wag yung bata kasi nga, kung bata, weak pa yung mga structure. Pero kung naka-technology ka at stable ka, sabi nga, yung noon at yung noon na hindi, maaaring ngayon pwede na. Actually, ginawa namin yun in-experiment namin. 3 replicate, okay na, wala kami naging problema. Yung sinasabi ni Miss Ana na yung pinapaikot yung barako, traditionally, ang sinasabi nga din nila bukod dyan, yung pinapaikot mga partners, dapat mature na. Hindi yung bata. Ayaw nila ng bata. Ganon? Oo. Ba, panalo Hihigan kami din dyan ng mga inahin. Gusto ba nila senior citizen? Pero may naisip ako sa ilo. Dapat yung magandang katawan na, well-developed physique. Hindi yung sugar daddy hinahanap. Hindi. Saka iba po kasi din yung similya ng matured boar. Siguro iba ang amoy ng barako na talagang mature na kaysa sa bata pa lang. Opo. Nag-aagaw yung bata at amoy lupa. Nabiro lang po. Hindi naman siguro po masyado. Ayan. But anyway, sabi nga, iba pa rin yung taga sa panahon, sabi nga. Opo, yun talaga. Okay, bago tayo pumunta sa iba pang bagay at bumati tayo, narito muna, bigyan natin yung ating alam ba ninyo? Alam ba ninyo na ang baboy ay napakahusay yung pang-amoy? Kaya nila matunton ang pagkain na nakabaon sa lupa ng hanggang 5 feet na lalim. Galing Kaya amoy na amoy nila yung barako pag nagdaan. Matindi pang-amoy. Malayo pa lang amoy na nila yan. Pero ang galing ng pang-amoy nila, no? Sa ating mga netizen, huwag kayong bibitaw. Alin yung technique na to, wala sa libro. Pero ito yung actual na ginawa ko to. Maraming beses na. Maraming beses. Kaya din sinasabi nilang matalas ang pang-amoy niya. Bukod sa, pwede mo pa palang pangalanan sila, bigyan ng pangalan, at 3 beses mo lang gamitin, matatandaan na nilang pangalan nila. Ng baboy? Baboy. Alam ba nyo yan? Kasama na yun doon sa alam ba nyo? Na ang baboy na sabihin mo, Rosie, with due respect to sa mga ibang pasintabi lang po. Kunyari lang, Rosie, ayun. O kaya may cutie pie. 3 beses mo lang siyang ganunin, ay matatandaan na niya na siya ang tinatawag. Ang galing, no? Sharp. Para lang din sa doggy, no? Matalino. Talino ng baboy. Ayun. Yan. So, ang technique po, para do sa mga problema, lalo na mga partners, yung tinatawag nilang second litter drop. No? Yung ikalawang pagbubuntis, yan, problema din po yan. Parang ganito rin yan, pinag-uusapan natin na hindi nagtutuloy yung ikalawang pagbubuntis. Syempre, kung napilitan o natsambahan lang, at kung hindi naman ganun karaming similya, hindi ganun kagandang quality ng specimen, talagang mangyayari yon. Maring 1, 2 lang o makukunan pa. Ayun. Kaya nga po, kung para malutas itong suliranin na ito na hindi po agad nag-hit o naglalandi ang inahin, unang-una syempre, nutrisyon. Nakita nyo naman doon sa tinilaki natin, talagang nutrisyon ang unang-una dyan. Opo. Ano ang nagagawa ng nutrisyon? Yes, yung kanina na nabasa natin, syempre, yung protein. Kung tama yung protina at energy ng isang inahin, hindi tayo magkakaroon ng problema doon sa production of ng kanilang sperm cell. Tapos yung mga follicles na sinasabi na maging madaling mag-mature, so meron ding factor yon na nakaka-effect doon sa pag-i-inhit ng ating mga inahin. So,
ay dawit na doon yung farm management. Yes, Ano po? isa pa rin Siyempre, yun. lahat kompleto ka, hindi naman pala pinakain ng boy, di wala rin. Oo, Wala din. doon na nagkakaroon ng medyo namamayat yung mga inahin. Masustansya, pinakamasustansya Oo. at mahal tong feeds ko. Ang tanong, napakain ho ba? Yun ang problema. Hindi, tsaka isa sa feeds kasi, halimbawa, okay, ganito, ganyan, yung claim, dahil sa mahal nga, siyempre, yung isang pakain ng hayop, maganda lang yan kung maganda rin ang raw mats mo. Mhm. Kasi miski magandang formulation mo, Opo. kung ang raw mats mo hindi naman maganda, Oo nga. hindi, Yes, wala. baliwala rin yun, hindi mo mapapakita yung... Kaya tinatanong tuloy ng iba, lalo na dito sa AgriLink. Salamat po sa mga dumalo sa AgriLink. Yes, Thank opo. you. Doon sa ating seminar. Aha. Mhm. Tinatanong nila kung ubra daw ba, pwede daw ba ang 1:5 sa mga inahin na lalo na inihahanda sa pagbubuntis. Kung makakasapat daw ba ang nutrisyon nito para sa inahin. Opo, sapat po yan kasi nga matagal na po na natin yan na subukan at hanggang ngayon ay ginagamit natin. Ang WHB po yung 1:5, no restriction po sa inahin, sa barako, sa fattening, sa biek, pwede po natin gamitin. Kasi Ayun. maraming nagtanong dyan, actually, nung seminar natin, hindi sila makapaniwala doon sa 1:5. Sabi ko nga, yung 1:5 natin, kaya nga may technology. Mhm. Technology changes a lot of things. Make things easy, make things cheaper, kumbaga ma-maximize natin. Kasi without technology, walang mangyayari sa atin. For example, nung araw kalabaw, isang linggo bago mo yata maararo yung 1 hektarya. Ngayon, oras lang, traktora. Mhm. 'Di ba? Tama. Ang farmers noon, alis na madaling araw kasi hila-hila ni Dagul, yung kariton, bago makarating doon, nakasandya sawa, ito na tanghalian na, wala na nagawa. Ngayon, mga nakamotor na eh. Oo, Diba, social nakakotse, na. naka 4x4 na Oo. pick-up eh. Diba, kumbaga, naging madali na maximize nila lahat. So, ganun din ho dito sa atin. Sa atin naman, iba naman ang ginawa natin. Kasi nga, sa high cost ng pagkain ngayon sa mga hayop, maraming nahihirapan dumadaan. But before these things happen, tulad ng sabi ko before, nakita na natin yan. Kaya, immediately, pinilit nating mag-develop. Mhm. So, making use of the technology. Yung technology po natin na yung sa 1:5, meron yan kaming tinatawagin na multiplying factor. Mhm. So, yung multiplying factor na yan, napapabilis niya yung splitting ng cells through mitosis process. Kasi lahat naman ng kinakain ng ating mga hayop is being converted sa micropotential energy which the cells needs. Opo. Ayun. Tapos, yung tinatawag nating mass density, yung ikinalalaman yan, actually, halimbawa yung protina, yung karne ng baboy, na that is protein. At i-compare nyo sa buto, yung mga soya, that is protein. At sa isda, that is protein. Pag i-compare nyo sa mas makikita nyo, mas malaki ang nilalaman ng sa animal protein, second ang fish protein, huli yung sa soya, vegetable protein, because of the mass density. During the time na yung halimbawa, yung one side, nilagyan natin ng tubig. Yung tubig po na yan, actually, dyan kumukuha ng potentials of hydrogen ions yung technology. So from there, makakameron na tayo ng tinatawag namin na intermolecular interaction to trigger the cellular structure and all its suborganelles, and then magre-respond siya doon sa, kasi may kuryente ho yung katawan natin, katawan ng hayop, may charges yan eh. Kaya may positive message. Doon sa electromagnetic field na nire-radiate ng Krebs cycle from the center, mag-i-interact yun, and then magdi-diffuse siya doon kung ano yung kailangan na energy na makukuha niya doon na sa dinevelop. Plus, yung ginamit yung mga tubig na inihalo nyo sa 1:5, yung minerals, that also plays a major role doon sa ating 1:5. So, from there, magti-trigger yan, masusupply niya ng tamang charges yung cells for it to accelerate its multiplication or the splitting up the cells, yung mitosis process. Pag nag-split siya marami, so lumalaki yung karne, yung muscles, yung tissue. Diba? Yes. And then yung pinakamas niyan, yun yung kukunin niya dun sa protina na inano. And then,
Because nung nakita natin dinidevelop nyo, why we still include ATOV, why we still include nano-based mix? Kasi yung nano-based mix was intended to reconfigure and supply yung mga kakulangan na madidetect nung yung totality ng technology para makuha niya and to rebuild, to reconstruct. Yon. And then yung ATOV, of course, is more of utilization and continuous support of the charges na hindi makuha nung cells doon sa totality ng technology. Kaya lang po namin nagawa yan. So what we did to make it more efficient talagang pakinabangan, sinubukan namin yung commercial feeds na ginagawa nyo i-include doon. Ayan. So we found out na it's a lot better kasi una, mas tumaas yung nutritional content na mas naibababa namin yung presyo. Yes. Na yung costing na biruin nyo kung 30 nagiging 15, even nagiging 10 pesos, yung 8 pesos, depende na sa, and then yung sabi nga namin sa inyo, gumawa rin kayo ng sarili nyong mixing at saka ibang technique kasi kung lahat to ibibigay namin sa inyo lahat, ano ba? Ito na lang gagawin nyo, parang hindi masaya ang competition sa market. Wala nang challenge. Magiging tamad na kayo, hindi na rin kayo mag-iisip. Kasi ayan na ang hihintayin nyo na lang yung kita. Kailangan mag-isip din kayo. Ma-develop nyo yung mind nyo to be more innovative din kayo. Kung ano pa ba yung pwede ko idagdag dito? Ano ba yung mga gulay-gulay? Idagdag ko dito? It's okay. Yung mga entrance, pwede nyo. Lahat yan para wala tayong masayang. Yung mga tanim-tanim, ano? Yes, pwede. Yan, at saka medyo abangan-abangan nyo, medyo may nakikita na kami sa ruminants namin na experiment o doon sa mga nag-aalaga ng kambing dyan, ng baka, pero ito in-experiment namin sa kambing to, no? What is for the goat is also for the cattle. Kasi 'di ba, napakahirap maghanap ng damo. Na-experience iisang kambing, muntik ko pang ikamatay at natutuloy ako mag-umit ng yung malunggay. Dahil wala na ako mapakain At saka ito din na-observe natin. Hindi lahat ng damo okay sa ruminant. Yes, opo. Kasi during that time na kami nag-experiment and during that time yung studies namin, we found out ni Ana and also the other staffs na meron hong damo na kinakain ng animals, but then ang problema, imbis na tumaba sila, lalong pumapayat. Why? Because there is something in this grass na nagtitrigger kung ba sa tao, yung hormones sa tao, yung creatine, na during that time na it will na-trigger mo, magme-metabolize yun. Imbis na kumuha ka sa carbohydrates mo, kukuha ka dun sa karne, sa tissues. Kaya di ba yung may mga sakit sa kidney, di ba? O yung bawal sa inyong carbohydrates kasi at kalimitan na mamayat kasi doon sila kumukuha na. Doon sa tissues karne, yung tissues ng katawan nila. Ganun din yung kambing. So later on, matagal na panahon doon namin na-experiment hanggang one time, alam yung mentor namin sa taas, talagang magaling Ang sabi sa akin, halo mo lang ang tubig. Inihalo ko kasi pagod na kami maghanap ng damo. Pati yung kapitbahay namin tumanta, may damo pa rito kasi libre linis na hakot kaming ganyan ngayon, natututo sila kasi hindi na ako kumukuha ng damo Hindi naglilinisan ng paligid. So, ang bilis tumaba nung kambing. Ayun. Ang isa lang nakita namin, yung wiwi, ay mapanghi talaga. Pero, ang tingnan nyo, hindi yung panghe, sa totoo, mataas ang nitrogen niya. Pag sobra ang panghi nung mataas ang nitrogen, naku, napakagandang i-dilig yan. Mimix, dadagdagan nyo lang ng tubig yan. Nyo sa halaman nyo, mga vegetable, naku, napakaganda ho niyan. Yan ang sisiguro nyo. So, sa atin talagang God is good. Yan ang sabihin ko sa inyo. So, ayan, may surprise kami sa inyo. Surprise pa yan. Surprise pa yan. Hindi na surprise pag sinabi na lahat. Hindi ko naman sinabi yung pangalan ng kambing Tsaka kanong lahi Ayan. Basta kambing lang. May sinabi ba ako? Wala naman. Wala po. Generic, kambing lang, di ba? Wala mo ko sinabing sa Anglo-Nubian o native, di ba? Wala naman. So, ayan, kumbaga, meron tayong ibinalita sa ating mga kababayan na good news dahil sa makakapagpa-improve ng ating pag-aalaga sa ruminants. Sa ruminant. Okay. So, punta na tayo. Ayan. Ultimate.
Ayan, makinig po kayong mabuti. Ito, actual na ginagawa at wala po sa libro to kasi nga siguro during that time na ginawa ito, we always discuss with these guys na gumawa nito. So, in-experiment niya and it did work. Kasi nga, sige, Miss Ana, sabihin nyo na at iano ko kung bakit nagkaganon. Yes, ihanda nyo na po yung inyong papel at ballpen kung paano po. Ganito lang po yan. Pagdating po ng kumbaga, sa isang araw, wag natin pong pakakainin yung ating mga inahin. Isang araw, totally walang pagkain, tubig lang po ang ilalagay natin. Ang lagyan po natin yung kanilang tubig na 1 kutsara na atubi sa 2 litrong tubig. 1 kutsara sa 2 litrong tubig. Yung 2 litrong tubig, kung yan po ay maubos nila, magtimpla na naman po tayo hanggang sa maghapon, tubig lang po ilalagay natin. Basta ganyan lang ang timpla. Ganun lang po yung timpla. Okay. Tapos sa second day, bibigyan na po natin siya ng pagkain. At least 1 kilo to 1.5 kilos lang po yan ang ating pagkain. Lalagyan po natin ulit ng 1 kutsara na atubi sa 1.5 na kilos na pagkain. Tapos yung tubig nila, plain water lang po. Huwag niyo na po lalagyan ng ating technology. Pag third day na po, lagyan na po natin siya yung regular na pagkain nila. Kung ang inahin natin ay binibigyan natin ng 2 kilo to 3 kilos, lalagyan po natin yan ng 1 kilo, 1 kutsara hanggang sa 2 kutsara na atubi. 1 to 2 tablespoon. Opo. Tapos yun, per feeding po yun. So, 3 kilo lang naman ang kinakain nila yung mga inahin na yan. O yung a day. Opo. Yan lang po. After 2 days, 3 days, tingnan nyo po yan, maglalandi na yan. Ayan. Actually, iikot-ikot na yan. yes. Ayan. Ato po, patotoo po, yung kay Ma'am Yen, 2 araw pa lang, nag-hit na. Opo. Ngayon na napakastahan niya na, yun nga yung sinasabi niya na AI, may lumabas na kulay white, na ang sabi nga parang chalk. Wag po kayo mag-alala, yung po yung extender sa nakuha natin sa AI. Tapos after nun, 17 days, bumilang po tayo na hanggang na 45 days at hindi na po siya naglalandi. Makikita natin medyo lumalaki ng tiyan. Sigurado pong buntis na po yung inahin. Ayan. So, ito ang explanation dyan. Ba't natin ginutong? Fasting, ano? Tapos may atobi technology. Okay. Ang ginawa ng technology yan, nililinis niya yung buong sistema niyan hanggang kaliit-liitan na parte ng katawan. Kasi ang katawan ng hayop is made out of cells except the bone. Okay? So, yung cells po kasi, merong sariling digestive organ yan, yung lysosome. At may sarili ding sub-organelle yan for detoxification, yung perisexome. So, all these things, gagawin niyang efficient nung technology kaya natin na yun lang inilagay. So kung efficient siya, whatever yung naandun sa cells na bumara, mga medication, chemicals o toxicity o yung mga synthetic na mga bagay, ilalabas yun. So nung inilabas niya yun, so whatever is left inside ng katawan niya na hindi na i-utilize, gagamitin niya, i-absorb niya, i-utilize. So by that time, tapos pakakainin mo na ngayon kasi malinis na eh. So, nung pinakain mo yan, syempre, yung feeds mo, kung maganda yung nutrition nyo, mas madali siyang made kasi makukuha niya agad yung nourishment, yung nutrition, tsaka yung plus yung mga hormones na magti-trigger para mag-hit siya. Ayun. Marami po ngayon na mga commercial feeds na maaaring salat sa nutrisyon or hindi balansyado or hindi makakayang tignan o i-determine ng bumibili. Kung yung nabili nila ay masustansya. So, can NBM, can we use NBM yes, to opo. augment yung mga deficiencies? Yes. Ang NBM kasi was designed in general, no particular stage yan eh. In general, yan ang troubleshooter ng nutrition eh. Let's say, halimbawa, meron kayong feeds, maganda, no? Matagal na ba nagbo-volatile ibang nutrients nun eh. So kaya minsan kaya ina-advise din ng ibang mga consultant, mga vet or what, na mas maganda yung bagong produce. Sabi nga, kung miskisan mo yung corn, mas maganda yung pag gumawa ka ng feeds mo, yung kakakarak mo lang ng corn.
Kasi andun pa yung mga nutrients na yun. andun pa. Kumbaga sa brewed coffee, mas maganda yung beans, ikaw na mag-powderize. At napakasarap no. Amoy may aroma. Yes, naandun. Kumbaga natural. May makawala yan, mag-volatilize man sila, hindi ganun pang karami. Makukuha agad nung hayop. Opo. So, but then, of course, minsan isang sako, iniiwanan pa ng boy natin na nabili sa Fortis Supply, nakabukas yan. So, mas matindi yung pagbo-volatilize niya. Tapos, minsan naaarawan pa, the more it volatilize kasi active yung ingredients. Opo. So, yung nano-base mix, pag isinama mo sa feeds yan, siya yung magpupuno nung nakawala. Ayun. Pagdating sa loob ng katawan ng hayop, hanggang kaya niya, lahat ng nagkulang doon, siya yung magre-reconfigure, magre-reconstruct para ma-supply using the same feeds na yung na-stock sa'yo. Okay. Yun ang purpose niya. To troubleshoot all the nutritional inputs na kailangan ng hayop. Tapos kung ano yung makukuha niya sa paligid niya for reconfiguration, kukunin niya yun. Yun. Hanggang sa naaamoy niya. Naaamoy niya na from the dust yung mga minerals, kukunin, papasok pa rin sa katawan niya yun. Hanggang doon, i-reconfigure niya, kukunin niya yun. So, ayun. At palagi naman namin makatulong sana. Yes. Atin po namang binigay na technique na wala sa libro. Actually yan, 80-90% ng effectivity. Efficacy nyo. Yes. O yun, yung the technique, yung effectivity niya. Yeah. And then, lahat ng gumawa noon. Yung mga yung nag-fail, hindi nasunod or iniutos lang sa mga yung mga farm health. Ayun, so alam nyo, ayun mapapagod niya. Ginawa ko namin, pero wala. Hindi pala. Okay. Yes, Thank you po ng good marami sa inyo pong panonood sa Farmer's Talk. Hanggang sa susunod na Sabado, antabayanan niyo po ang ating papaksain dyan. Just keep on, monitoring yung tuning. ating Facebook. Yes, pag tayo parang At saka yung mga problema, tanong nyo dito para, kumbaga, sinagot namin kayo, but we will go deeper on that. Of course, kailangan alam natin bakit nakakaganon. What is the reason behind? Yes. Siyempre, kailangan buuin natin yan para alam nyo kung ano yung dapat nyo gawin. Ano ba mga course of action to be taken para maiwasan na to at maging successful kayo sa paghahayupan, yung ganon. Tama. Just remember, Team Atobi will continue to educate, Share, And inspire others. Bye-bye!